Therefore he sped him out of the midst of wickedness. But the people saw and did not understand, nor did they take this into account. The word of the Lord. My soul is thirsty for you, O Lord my God. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. The Gospel of the Lord. That strengthened by it, our sister among them may Son of God, the Lord Most High. Blessed Kaibigan, tuloy po natin ang video mula sa Cinemalaya. Here was the best performance of an actress goes to Ama Kiambao. The first time I was nominated was for my first movie in Korean. That was 40 pounds ago. Finally, at 65, I got this. Thank you so much. I feel so humbled. But tonight, thank God, I'm going to sleep very, very well. And thank you very much. Thank you very much. Hindi ko makakalimutan kay Ama, lagi siyang may dalang bote ng 7-Up. Yung bote ng 7-Up na doon sa bag, walang laman. Yun yung kanyang first aid, yung first self-defense, yun yung kanyang first line of defense. Para sakaling may pag-ibig. Kasi nga naman, dalagang tao naglalakad sa kalsada ng ganong gabi. Si Ama nga pala yung librarian, tawag na yung balik sa siya yung librarian na gusto kong mag-teatro. Sabi niya sa'yo, uy, marami pa akong hindi nalalaman, marami pa akong gusto malaman, at matututunan ko yun kahit sa inyo. Sa iyo matututunan mo. Paano kayo na pagkasuplada mo? Pribileyo ko ang pagsuplada. Hindi kaya nang nakahugod ang nguso sa lupad dahil sa pinanggalingan ninyo. So, na-witness ko po yung nangyari kay Tita Ama. Tapos, nung Friday po, sa CCTV last show namin, ako po ang una naka-receive ng message na wala na po si Tita Ama. So, hindi ko alam kung sasabihin ko sa gitna ng show na wala na si Tita Ama. Parang yung hindi ako makatulog that night hanggang kinabukasan, nanginginig ako at nag-usap kami ni Tita Ama na mag-uusap kami tungkol sa future ng Gantimpala. So sinabi ko sa Facebook na hindi na yung matutuloy kailanman, pero yung alaala ng concern ni Tita Ama sa Gantimpala ay mananatili sa amin forever. I have to go see Ama even there's no light in her. I want to see her. So please excuse me first. lights will guide you and ignite. She looked at me. I said, no lines, but we understood each other. That is going to be the end. It's going to be goodbye. Ama, I don't know what I'm going to do without you here in Bulaga. We were together many times, as I said, a sweetheart, as a friend. I think one time as a mother, an old woman.
That is theater. When Tito Gami became frail because of his sickness, hindi na kami sa Angelico nagkikita. Nagkikita na kami sa SM. SM North EDSA. Diyan sila nagtitristing, nilalakad silang dalawa doon, at lagi kami nagkikita doon. Nung nawala si Tito Gami, doon pa rin kami nagkikita ni Miss Ama. Doon kami nagkakakwentuhan. Bagamat hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkatrabaho, I felt a certain connection to the lady because she is not only pretty, she is not only pure of heart. I can feel yung kanyang pagmamahal sa ating sining na siyang nagkukonekta siguro sa amin. Tita Ama is such a great actress. Pumasok talaga siya doon sa ritual at nag-trance. Ha? Yeah, natakot nga kami Tita Louie eh. Remember Tita Louie na she fell? Basta sumigaw siya, tapos yung camera nag-shake. Nag-vibrate yung camera, parang pinasukan talaga si Tita Ama. Tapos biglang, she fell. And then, when yung ginising ko, kasi there's a way to wake her up, you have to blow her ears. And then she wakes up and then she says, she saw leaves. Nalumutang siya. Tapos, nag-float, so she was really serious into it. And then, sa isang lugar na pinapalagpakan siya ng walang tigil, ng mga diwata, ng mga angken, ng mga lahat ng mga bubuli nila sa Cisco. Kaya, Ito, nais na malaman ang marami. Lalo yung mga panahon na yan, mabata pa kami. Kaya practice sila ng diskusyon ni Raven. Kung sila pinakaraming diskusyon. Ano siya si Ama. Minsan, kami dalawa nag-uusap. Sabi niya, parang kamukha ko si Ama. Sa totoong buhay, hindi ko lang nasabi, siya ang nakahanap ng puti. Ako ang nakahanap ng itim. So, dalawang baboy na kuha namin, itim at puti. Kami dalawa ni Ama ang naghanap. Baboy. Iayo umakting. Sabi ko, paano mapapa-acting ng baboy, Ama? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi ko, kung talian ko kaya yung ari ng baboy. Sige, sabi niya, sige, talian mo. Pero ano babae, walang patalian. Sabi ni Ama, hindi, sa paa. Hilay ko. Ikaw sa, ako sa itim, ikaw sa puti. Ikaw sa babae, siya sa babae, ako sa lalaki. So, hindi, action, sabi niya, hindi lang, may puti. Sabi ng lalaki, yung babae, ganyan na nung ganyan. Diyan na siya, hello Ama. Sabi niya, hi, Direk. Direk! Listahan na ang discussion. Ama, sorry ha. Mahal niya ang tula ang Pilipino. Dahil tumang sumasaludo ako sa iyo, Ama, at kaming lahat na nagtrabaho sa teatro. Alam kong ayaw mo nito. Pero maraming salamat po sa inyo. Sabi mo ni Madeleine Nicolas, sabi ko kay Madeleine, alam mo Madeleine, hahanapan kita ng boyfriend. Para relax ka. Nag-react. Sabi niya, ako din. Sabi ko, tila ang mami, bakit lang na si Tito Gami? Eh, syempre, gusto ko ng kausap. Gusto ko ng kachikan. Tapos ang sabi niya, but you know, the pain never really goes away. Sabi niya. Tapos yun, so her, she was already lying down on the stretcher. Napaka-transcendental ng buhay. And I was so privileged that that morning, nagkaroon ako ng quality time with her. Tita Ama, you are truly an inspiration. If we could only achieve half of what you did, ako, todo na po. I wish you... Madarna, there's a Capri scene. Takot na takot ako kasi ang ganda ng props. Usok yata yung bibig niya,
There's parang kulang deadlines. Kumakapit ako sa nanay ko sa audience. So, parang, then, sa CCP naman, alala ko yung mga director ng talent nanay ko sa teatro na grabe, super perfectionist. I mean, kung hindi perfect, ito sila. Nakikita ko kami ni Tita Ami, ang tawag namin sa kanya Tita Ami, at lagi magtatanong, anong project mo? Yan, anong road mo doon? Sino director nyo? Sino mo actor mo? Parang lagi siya concerned dun sa career ko. Tapos mabibigay siya sa akin ng tips. Ganyan. So, si Derek na ganito, kailangan i-share mo lang ng ganyan. Yung mga ganon. Relatives were there by her bedside. We were playing worship music. We were just honoring God and praising Him because we really know that in spite of what happened, I really truly believe that God is sovereign and that He knows what's best. In spite of me wanting a physical miracle healing for her, I truly believe that as we were worshiping, as I was praying for a healing for my Tita Mami, kahit na nawala yung katawan niya, I'm claiming and I believe that there was a spiritual healing during that time.